Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ambayan, Mayo 21, 2026. Isulong ang interes ng bayan sa gitna ng burokrata kapitalistang ribalan. Ang katotohanan sa massacre sa Toboso. Karapatan sa lupa at kabuhayan, ipaglaban. ASEAN 2026, tagapangasiwa ng interes ng US. Al-Nakba 78, maglaban ng mga Palestino. Negros 19, pinarangalan bilang pinakamabuting anak ng bayan. Pagpupugay sa mga bayani ng Negros at ICR. Planong kampo militar sa Northern Samar napigilan. Pakikibakang manggagawa para sa CBA. Day One Craft Philippines Incorporated sa Laguna, nagtagumpay. Mga manggagawa sa LBC Metro Manila nagsumite ng Notice of Strike. Mga supervisor ng PLDT nagmarcha para sa CBA. Mga manggagawa ng Philippines Pan-Asia Courier nagpikit. Sigaw ng bayan. Sara Duterte panagutin, arestuhin si Bato, panawagan ng mamamayan. Magsasakang Tibali pinaslang ng 105th Infantry Brigade. 2 horse de combat namatay sa kamay ng militar. Pagpapalawak ng presensyang militar ng US. Mga Pilipino nakiisa sa Palestine. Sa isyu ng Ambayan, Mayo 21, 2026. Editorial. Isulong ang interes ng bayan sa gitna ng burokrata kapitalistang ribalan. Tanda ng bagong antas ng pag-iting ng tunggalian ng magkakaribal na paksyon na naghaharing uring mga burokratang kapitalista ang sunod-sunod at magkakaugnay na pangyayari nitong nagdaang linggo. Ang impeachment o pagsasakdal ng mababang kapulungan laban kay Vice President Sara Duterte at pagsisimula ng paglilitis sa Senado. Ang kudita sa Senado kaakibat ang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa at muli ng paglaho para takbuhan ang mandyamento de aresto ng International Criminal Court o ICC. Nagmistulang mga payaso at sirkero, ang mga politiko nagpatambling-tambling at nagpabalubaluktot sa naganap ng mga maniobra, kontra-maniobra at salpukan. Matapos ang 6 na buwang pagtatago, biglang nagbakita si Senator De La Rosa para makabuo ng bagong mayorya at magluklok ng bagong pamunuan. Subalit, sa harap ng banta na siya'y hulihin at dalhin sa The Hague, matapos isa publiko ang mandyamento na inilabas ng ICC laban sa kanya, dali-dali na muli siyang nagtago sa kung saang lungga. Ang pagbabago ng liderato sa Senado ay pinaniniwala ang bahagi ng plano na ibiskaril ang paglilitis kay Sara Duterte. Isinakdal ang Vice Presidente sa paglusday ng 500 milyong confidential funds sa hindi na ipaliwanag na paglaki ng kanyang personal na yaman at iba pang kaso. Malaking mayorya o 257 boto ng mababang kapulungan ang pumabor sa kasong impeachment, 2 beses sa loob ng higit lamang sa 1 taon. Hindi katulad sa una, maagap ngayong binuo ng Senado ang korteng didinig kay Duterte, kahit wala pang linaw kung saan ito hahantong. Tiyak na magpapatuloy pa sa mga darating na linggo ang kasalukuyang kabanata ng tunggalang ito ng mga nagriribalang paksyon at tiyak na iiting at tutungo sa bagong mga salpukan sa hinaharap habang nalalapit ang eleksyong 2028. Puspusan ang pagtutulak ng kampong Marcos at iba't ibang partido na mapatatsik si Sara Duterte mula sa pwesto at masagkaan ang kanyang pagtakbo bilang presidente. Ang sigalot na ito ng mga Marcos at Duterte ay salamin ng maigting at mayat-mayay marhas na tunggalian ng mga nagriribalang paksyon ng mga naghaharing uri, mga burokrata kapitalistang nag-uunahan sa pagpapayaman sa kapangyarihan. Painit ng painit ang sigalot na ito sa harap ng tumitinding pagdausdos ng ekonomiyang sistemang malakolonyal at malapidal. Paliit ng paliit ang ganansya sa poder na maaaring mahinahong paghahatian at pagsaluhan ng mga burokrata kapitalista. Dahilan na tumutungo sa pag-aagawan at salpukan ang kanilang katakawan para sa yaman at kapangyarihan. Oras na makaupo sa poder, nagdadaigan sila sa bilis at laki ng kinukurakot sa kaban ng bayan, habang nagpapagilingan sa pagmamanini sa harap ng taong bayan. Lalong nagiging garapalan at malakihan ang korupsyon at pandarambong ng mga burokratang kapitalista.
Habang nagpapakasasa sa yaman at nag-aagawan sa puder ang mga burokratang kapitalista, lugmok naman ang malawak na masa ng sambayanan sa kahirapan at sa araw-araw na pagkayod para mabuhay. Sa nagdaang 2 buwan, dumagdag sa pasanin ng taong bayan ang tuloy-tuloy na tumataas na presyo ng pagkain at mga batehang pangangailangan at simin sa mga batehang serbisyo. Kasunod ito ng panggigera ng US sa Iran na sinamantala ng mga sugapang kumpanya sa langis para isirit ang presyo ng diesel at gasolina at iba pang produktong petrolyo, 50% hanggang 100% na mas mataas kumpara sa ilang bansa sa Southeast Asia. Inaasahang tuloy-tuloy pang tataas ang presyo sa mga darating na buwan. Sa gitna ng pagdarahop at pagkalam ng tiyan ng taong bayan, lalong nagagatungan ang kanilang puot sa rehimeng US Marcos at mga burokratang kapitalistang wala na ngang ginagawa para ibsan ang kanilang paghirap ay dumadagdag pa sa kanilang pasanin. Matapos makipagkunsabahan sa mga kumpanya sa langis sa pagpapahirap sa taong bayan, kasuklam-suklam ang rehimeng Marcos na ginagawang pulubi ang mamamayang pinapapila sa mga pakitang taong pamimigay ng ayuda at bigas. Sapat lamang para sa ilang araw. Lalong namumuhi ang sambayan ng Pilipino sa rehimeng US Marcos at sa mga naghaharing uri sa harap ng kawalang pananagutan ng mga kurakot na nagbulsa ng bilyong-bilyong piso sa mga huwad at palpak na proyektong flood control nalantad mula noong nakaraang taon, pati na sa iba pang malalaking katawalian sa gobyerno. Habang nilalapastanganan ang karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino, sunod-sunuran si Marcos sa mga dikta ng among imperialistang US. Sa planong pagbubukas ng 1,628 hektaryang Economic Security Zone sa Pampanga at Tarlac para sa eksklusibong gamit ng mga kumpanyang Amerikano. Dumagdag pa sa kanilang galit ang patuloy na paghahasik ng rehimeng Marcos ng karahasan laban sa mamamayang nagbabangon at umalaban para sa kanilang mga karapatan. Nakarugtong ito sa kanilang paghahanap ng katarungan para sa libu-libong biktima kapwa ng gera kontra droga at ng pampulitikang panlulupil sa mga organisasyong masa. Sa harap ng krisis sa ekonomiya, lalong lumalakas ang sigaw ng malawak na masa para sa nakabubuhay na sahod, hanap buhay at seguridad sa trabaho, reforma sa lupa, pagbaba ng presyo ng mga bilihin at rollback sa presyo ng langis, karapatan sa pabahay, at iba pang mahigpit na demokratikong kahindian. Marcos singilin, Duterte panagutin, ang patuloy na sigaw ng taong bayan. Karugtong dito ang panawagang ituloy ang paglilitis kay Sara Duterte para panagutin siya sa kanyang mga krimen. Nakarugtong din ang sigaw na arestuhin at litisin sa ICC si Bato de la Rosa at iba pang kasabwat ni Rodrigo Duterte sa madugong gera sa droga. Nakakawing din ang sigaw na panagutin si Marcos at kanyang mga opisyal sa bilyong-bilyong pisong ibinulsa sa mga proyektong flood control at iba pang malalaking katiwalian. Lubhang dismayado ang taong bayan sa garapalang pagpapakasasa ng ilan sa bulok na gobyerno at pagpapahirap ng malawak na masa ng sambayanan. Nagriribalan man ang mga burokratang kapitalista, nagkakaisa silang lahat sa pagtatanggol sa sistemang nagpapahirap sa taong bayan. Hindi nagsasawa ang taong bayan na sinilin at panagutin ang mga burokratang kapitalista at pasista sa kanilang mga krimen at pagpapahirap sa masa ng sambayanan. Dapat puspusang ipabatid sa sambayanan na walang maaasahang ganap na katarungan ang bayan sa ilalim ng naghaharing reaksyonaryong estado na mulat sa pool ay kanlungan ng mga pasista at magnanakaw sa kaban ng bayan. Malaking hamon sa mga pwersang pambansang demokratiko na masugid na maggawaing masa upang itaas ang kamulatan at pag-unawa ng bayan sa makasaysayan at panlipunang ugat ng korupsyon sa bansa. Huwag magpatumpik-tumpik at ubos kayang magpropaganda sa masa, buuhin ang kanilang mga organisasyon at palakasin ang kanilang lihim na revolusyonaryong pagkilos. Palakasin ang sigaw na wakasan ang burokratang kapitalismo, imperialismo at feudalismo at isulo ang pambansang demokratikong pagbabago. Ang katotohanan sa massacre sa Tuboso.
Napatunayan sa inilunsad na National Fact-Finding and Solidarity Mission ng mga progresibong grupo sa Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental noong Mayo 14 ang patong-patong ng mga paglabag sa karapatang tao at internasyonal na makataong batas ng 79th Infantry Battalion sa naganap na Toboso Massacre. Inimbestigahan nito ang pagpatay ng militar sa 10 pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan at 9 na hindi armadong mga individual noong Abril 19 sa Barangay Salamanca at kaugnay ng mga pangyayari. Hindi bababa sa 117 delegado ang lumahok sa misyon na binubuo ng mga lokal at dayuhang tagapagtanggol ng karapatang tao, mambabatas, aktivista, taong simbahan, lider estudyante at mamamahayag. Isinagawa ito sa pagpapaunlak ng mga grupo mula sa Negros Island sa pangunguna ng Manindigan Negros. Sa laki at lapad ng delegasyon, hindi ito natinag ng matinding militarisasyon at panggigipit ng militar sa Toboso at buong isla. Natulak nito ang mga lokal na gobyerno at opisyal na pahintulutan ng aktibidad. Sinuportahan at binasbasan din sila ni San Carlo Bishop Gerardo Alminza. Ang inyong lakas ng loob na hanapin ang katotohanan sa gitna ng takot at pananakot ay isang konkretong patunay na mahalaga pa rin ang katotohanan, katurungan at kapayapaan. Pahayag niya. Partikular na tinungo ng delegasyon ang sitio Sinugmawan at sitio Plaringding kung saan narinig ng mga residente ang mga putok ng baril. Pinuntahan ng delegasyon ng bawat lokasyon ng mga insidente kung saan nila nakita ang mga tama ng bala sa mga puno, naiwang mga basyon ng bala at iba pang mga bakas ng pamamaril. Nagsagawa sila ng mga focus group discussions at pagbabahay-bahay para makapanayam ang mga residente. Nakausap nila ang hindi bababa sa 30 residente na nila ay maituturing ng mga susing importante dahil mayroon silang direktang karanasan sa mga pangyayari. Isinalaysay ng mga residente ang pagbisita at panghahalughog ng mga sundalo sa hindi bababa sa 18 kabahayan sa paghahanap sa sinasabing mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Sa sitio Plaringding, mayroong kaso ng pangdakip ng 79th Infantry Battalion sa isang mag-ina na papunta sa palaisdaan para manguha ng shellfish. Dinala ang mag-ina sa isang burol kung saan sila ipinailalim sa interogasyon. Nasaksihan ng mag-ina mula rito ang walang patumanggang pamamaril ng mga sundalo sa palaisdaan. Gumamit din ng drone ang 79th Infantry Battalion. Nakumpirma ang sapilitang pagpapalikas ng 79th Infantry Battalion sa 653 individual mula 19 hanggang 22 ng Abril. Dahil dito, walang nakapanayamang delegasyon na makapagpapatunay sa pahayag ng 79th Infantry Battalion na nagkaroon ng matinding labanan sa palaisdaan kung saan sinasabing natagpuan ang mga bangkay ng 19. Pinatotohanan ng mga residente na hindi bababa sa 6 sa 19 na mga minasaker ay mga sibilyan. Anila, personal nilang nakasalumuha ang lider estudyanteng si Alisa Alano, mga organisador ng magsasakang sina Maureen Santuyo at Errol Wendell, mamamahayag na si RJ Ledesma at mga Filipino-American na aktivistang sina Kai Sorem at Lyle Pirojes. Anang mga residente, minsan ay hindi nila nakitang may daladalang armas ang 6 sa kanilang pagtuloy sa komunidad. Ayon sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura o UMA, ang pahayag ng mga residente ay sumusuhay sa iginigiit ng mga progresibong grupo na ipinadala ang mga sibilyan sa Barangay Salamanca para magsaliksik. Nasa barangay sila para tumulong sa pag-oorganisa at pagbuo ng panlipunang pagsisiyasat at pag-aaral sa kalagayan ng mga magsasaka at manggagawang bukid, partikular na sa Hacienda Bedonia. Sa klaw ng asyenda ang 18 ektarya ng lupa na binubungkal ng 16 na pamilya ng manggagawang bukid na matagal nang dapat ipinagkaloob sa kanila. Sa mga datos na nakuha, nakumpirma ng delegasyon ng mga krimen ng 79th Infantry Battalion. Kabilang dito ang paggamit ng militar sa bahay ng mga sibilyan, panggigipit at pananakot sa mga residente, paghihigpit sa mga gawaing pagsasaka, walang pagtumanggang pamamaril malapit sa mga kabahayan, iligal na pagkulong at ang paggamit sa isang magsasaka bilang panangga. Napatunayan din ng delegasyon na mayroong evidence tampering o paggalaw at pagtatanim ng mga ebidensya, mga armas, bandolier at personal na kagamitan para palabasing totoo ang kwentong ipinakakalat ng 79th Infantry Battalion.
Maliban dito, sa ulat ng forensic pathologist na si Dr. Fortune, ay mayroong mga tama sa likod ng 3 pinatay ngunit sa mga larawan ng bangkay na ipinakalat ng militar ay pawang nakatihaya ang mga ito. Natuklasan din na ang ilan sa mga biktima ay posibleng namatay sa labis na pagdurugo. Malinaw din umano ang naging paglapastangan ng mga sundalo sa mga bangkay ng biktima. 2 araw nilang iniwang nakabilad sa araw at nakababad sa tubig ng palaisdaan ng mga bangkay at nirecover lamang noong Abril 21. Nagkapalit pa ang bangkay ng 2 sa mga pinaslang. Sa pagtatapos ng misyon, panawagan ng delegasyon ang pananagutan sa 79th Infantry Battalion at 303rd Infantry Brigade kasabay ng pagwawakas sa militarisasyon sa Negros Island. Ginigiit nila ang hustisya sa mga minasaker at sa lahat ng pamilya ng biktima. Samantala, ginipit ang delegasyon ng mga puwersa ng Estado. Pinuntatan ng mga sundalo ang mga team na nagsagawa ng investigasyon at kinuhaan sila ng mga litrato. Dumagsari ng mga sundalo ng 79th Infantry Battalion sa Barangay Salamanca noong Mayo 13, 1 araw bago ang misyon. Isang Amerikanong delegado mula sa International Coalition for Human Rights in the Philippines ang pinigilang makapasok sa Pilipinas sa pagdadahilang blacklisted siya sa bansa. Mga magsasaka, mangingisda at katutubo, karapatan sa lupa at kabuhayan ipaglaban. Sa iba't ibang panig ng bansa, kumikilos sa mga magsasaka, mangingisda at katutubo para sa kanilang karapatan sa lupa, kabuhayan at paninirahan, laban sa mga lokal at dayuhang korporasyon at sa harap ng kapabayaan at pasismo ng Rehimeng Marcos. Sa Benguet, naglunsad ng prayer vigil ang mga porter, manininda at residente sa La Trinidad Vegetable Trading Post noong Mayo 13 upang kondinahin ang pag-aangkat ng Department of Agriculture ng mga karot. Inianunsyo ng kagawaran ang planong pag-angkat nito ng 6,000 metriko tonelada ng karot para sa Abril, Mayo at Hunyo upang tugunan di umano ang kakulangan sa supply at maibaba ang presyo nito sa merkado. Sa Isabela, 10 magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ang nagtipon sa asembleya ng Danggayan Dagitiman na Lonti Isabela o Dagami at nagmarcha sa Santiago City noong Mayo 11 para manawagan ng tunay na reforma sa lupa, suporta sa produksyon at pagtataguyod ng karapatan ng magbubukid. Sa asembleya, binuo nila ang 1 taong plano ng aksyon at inanunsyo ang bagong halal na opisyal at lider na magpapatatag sa organisasyon sa gitna ng krisis sa kanayunan. Sa Dagupan City, Pangasinan, nagtipon ang maliliit na mangingisda sa isang konsultasyong pinangunahan ng pamalakaya noong Mayo 11 upang tutulan ang komersyal na pangingisda sa loob ng 15 kilometrong municipal waters. Ipinangangamba nila ang pagdami ng malalaking bangka sa Lingayen Gulf kasunod ng desisyon ng Korte Suprema noong Disyembre 2024 na nagpapahintulot sa malalaking kumpanya na mangingisda rito. Planong makipagdialogo ng grupo sa V4 Region 1 para igiit ang proteksyon sa kanilang kabuhayan. Sa Nueva Vizcaya, nagtayo ng barikado noong Mayo 9 ang mga residente ng barangay ng Pao, Paket at Kakidugen sa Kasibo bilang pagtutol sa proyektong eksplorasyon ng North Luzon Mineral Resources Corporation. Tinayo ang mga barikada upang harangin ang pagpasok ng mga gamit ng kumpanya at langis at paglabas ng mineral sample. Sakop ng eksplorasyon ang 4,456 hektarya ng lupang ninuno ng Bugkalot, Ilongot para sa pagmimina ng ginto at tanso. Sa Quezon City, nagbarikada ang mga residente at magsasaka ng Puok Malantik, Barangay UP Campus noong Mayo 20 para pigilan ang pagpasok ng mga materyales para sa konstruksyon ng UP DSHUD Housing Project, bahagi ng nakaambang proyektong UP SDG Wellness Park. Mapalalayas ng konstruksyon ng Megawide Construction Corporation ang mga residente. Isang hiwalay na rally ang isinagawa noong Mayo 12 ng katabing komunidad na Puok Aguinaldo laban sa nasabing proyekto. Sa Bukidnon, kinondena ng mga katutubong Manobo ang pagbabakod at pangangamkam ng Green Arrow Agri-Ventures Incorporated, Kinemer Foods International sa kanilang lupang ninuno sa Don Carlos. Balak ng kumpanya na palawakin ang plantasyon nito ng saging sa inaagaw na lupa, ginagamit ang support to parcelization of lands for individual titling o split project ng World Bank para sa pangangamkam sa lupang ninuno.
ASEAN 2026, tagapangasiwa ng interes ng imperialismong US. Noong Mayo 6 hanggang 8, pinangasiwaan ng Pilipinas ang ika-48 ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu, sa temang Navigating Our Future Together. Deklaradong layunin ng pagtitipon na isulong ang kooperasyon, katatagang pang-ekonomiya at pambansang seguridad sa pagkain at enerhiya sa gitna ng tumitinding tensyong pandaigdig. Sentrong talakayan ng epekto ng sigalot sa Middle East na nagdulot ng pabago-bagong presyo ng enerhiya, pagkaantala sa supply at pagtaas ng gasto sa pagkain at transportasyon na pabigat sa mga bansa sa ASEAN. Ang ASEAN ay isang lupon sa politika at ekonomiya na itinatag noong 1967 sa panahon ng digmaan sa Vietnam bilang panangga sa komunismo at para magsilbing instrumento ng neokolonyalismo. Noon at ngayon, malakas ang impluwensya dito ng US bilang komprehensibong estratehikong katuwang sa rehiyon. Nananatiling malakas ang kapit ng US sa pamamagitan ng alyansang militar at sa ekonomiya kahit ang China na ang pangunahing katuwang sa kalakalan ng mga miyembrong bansa nito. Matapos ang ilang araw ng pagpupulong, walang konkretong programa ang mga delegado upang tugunan ang dinaranas na krisis sa rehiyon. Nagkasundo sila sa ilang hakbang para mabawasan ang epekto ng agresyong militar ng US sa Iran, ngunit aminado silang matagal pa bago ito maisa sa katuparan. Isa rito ang panukalang Regional Fuel Sharing Framework na walang mekanismo kung paano ang pagpapatupad, prioridad ng distribusyon o paggamit dito para sa mabilis na pagtugon sa kasalukuyang krisis. Sa kabuuan, nakapokus ang mga lider sa koordinasyon sa panahon ng emerhensya, presyo ng langis, seguridad sa pagkain at operasyong pandagat. Nananatiling makitid at nakatuon sa pamamahalang balangkas na mga pinag-usapan. Kinilala ng kapulungan bilang malaking dagok ang agresyon ng US sa Middle East pero wala itong pagkondena dito. Walang inilabas na pinag-isang pahayag ang ASEAN laban sa henosidyo ng Israel at US sa Palestine kahit may ilang miyembrong bansang hayag na sumusuporta sa pakikibakang Palestino. Sa gitna ng kawalang solusyon sa mga krisis sa ekonomiya, nakipagkasundo pa si Marcos para sa pangmatagalang pag-import ng bigas mula sa Vietnam. Sa kabila ito ng pinsalang dala ng importasyon sa lokal na produksyon ng palay at lalong pagkalugi ng mga magsasaka. Militarisasyon sa ASEAN. Bago ang ASEAN Summit, inulansad sa Pilipinas ang pinakamalaking balikatan war exercises sa kasaysayan nito. Tampok dito ang pagpapalipad at pagpapasabog ng mga missile ng US at Japan noong Mayo 5 at 6. Ang mga operasyong ito ay nagpatalas sa kontradiksyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon at Pilipinas. Habang iwinawas-iwas ng ASEAN na layunin nito ang kapayapaan at diplomasya, ibinubukas naman ng puppet na estado ng Pilipinas ang bansa bilang palaruan at di nalulubog na base militar ng US. Upang di umano hindi matulad ang South China Sea sa Strait of Hormuz at matiyak ang kalayaan sa paglalayag dito, iginiit ng rehimeng US Marcos ang pagpapatibay sa Declaration on Maritime Cooperation. Isang mahalagang bahagi ng panukalang ito ang paglikha ng isang ASEAN Maritime Center na itatatag sa Pilipinas. Ito di umano ay magsisilbi bilang pangunahing tipunan para sa mga isyong pandagat na ilalapat sa mga kasaping bansa ng ASEAN. Ang mga hakbang na ito, sa halip na magpakalma, ay higit na magpapaigting ng tensyon sa South China Sea. Pasismo at pagtabing sa kahirapan. Noong Mayo 6, naglunsad ng forum na Imperialist Crisis and War, a People's Alternative to the ASEAN Summit, at protesta laban sa ASEAN Summit ang mga progresibong grupo sa University of the Philippines, Cebu. Habang isinasagawa ang mga aktibidad, humigit kumulang 200 pulis ang namataan sa loob at labas ng pamantasan na nagmamatyag. Sa parehong araw, nagprotesta ang mga miyembro ng Greenpeace Philippines sa labas ng summit upang ipanawagan ang pagtugon sa polusyon sa plastic, batikusin ang labis-labis na pag-asa sa langis at bigyan diin ang krisis sa klima sa rehiyon. 4 na miyembro nito ang inaresto bago pa man magsimula ang protesta. Upang hindi makita ng mga delegado ang mahihirap ng Cebu, pansamantalang inilipat ng lokal na gobyerno ang nasa 66 na pamilya na nakatira sa likod ng Mactan Expo kung saan inilunsad ang summit tungo sa isang resort sa kalapit na bayan ng Cordova. Nanatili sila sa lugar mula Abril 27 hanggang Mayo 9. Tinakpan ng malalaking tarpulin ang kanilang mga barong-barong. Al-Nakba 78.
matatag na paglaban ng mamamayang Palestino para sa pambansang paglaya. Noong Mayo 15, ginunita ng mamamayang Palestino ang ika-78 taong anibersaryo ng Al-Nakba sa gitna ng lumaragasang gerang henosidyo ng US-Israel. Ang Al-Nakba o ang Sakuna ang madugong pagpapalayas ng mga Zionistang grupo sa Palestine noong 1948 para itatag ang Estadong Israel sa tulak ng Imperyong British. Itinuturing ng mamamayang Palestino ang pagpapatuloy ng henosidyo bilang bago at mas brutal na antas ng Al-Nakba. Tulad sa nakaraan, kinatatangian ito ng maramihang pangmamasaker, panggugutom, pangwawasak ng mga bahay at infrastruktura at persahang pagpapalayas para ganap na burahin ang lahing Palestino. Mula Oktubre 2023, pinulbos ng mga Zionista ang buong Gaza gamit ang mga bala at bombang gawa at bigay ng US. Sa opisyal na tala, umabot na sa 75,000 ang direktang pinatay ng pananalakay at daan-daan libo pa ang di-direktang namatay sa gutom, sakit, nabaon sa gumuhong mga gusali at mga di na natagpuan. Hindi tumigil ang mga Zionista sa pang-aatake kahit nakapagkasundo ito sa tigil putukan mula Oktubre 2025. Itinakda ng Zionistang Estado ang panibagong pang-aagaw ng lupa sa pamamagitan ng pagguhit ng Yellow Line sa loob ng Gaza. Nagtayo ito ng 13 bagong detachment militar para ipailalim sa kontrol nito ang 53 hanggang 58% ng teritoryo. Sinaklaw nito ang 50 hanggang 60% ng mga lupaing sakahan habang ikinulong ang mga Palestino sa masisikip na sentro ng ebakwasyon na malayo sa mga lupang produktibo at kanilang kabuhayan. Kasabay sa henosidyo sa Gaza, unti-unting sinasakop ng Israel ang buong West Bank at East Jerusalem. Araw-araw, dumaranas ang mga Palestino rito ng panggigipit, pangmamanman at pagpapalayas. Sa katapusan ng 2025, mahigit 700,000 Zionistang settler na ang naninirahan sa mahigit 250 illegal na settlement sa loob ng naturang mga lugar. Di magpapalupig. Sa kabila ng kalupitan at lagim ng pananakop, matatag ang paninindigan ng mamamayang Palestino na manatili sa kanilang bansa. Gayon din ang karapatan ng lahat ng napalayas na bumalik at bawiin ng lupa at mga teritoryong inagaw sa kanila. Tangan ang nakaraang mahigit 1 siglo ng mga revolusyon at pag-aalsa. Hindi sila pumapayag na maganap ang isa pang sakuna o Al-Nakba 2.0. Mula isinagawa ang Al-Aqsa Flood, ang armadong pag-aalsa noong 2023, muling napatunayan ang kawastuhan ng pakikibakang Palestino. Muling nalagay ang kanilang makatarungang paglaban sa mga sentro ng mga institusyong internasyonal. Bilang suporta, milyon-milyon ang bumuhos sa mga lansangan ng Europe, Amerika, Afrika at Asia. Kinilala ng mundo ang pakikibaka bilang laban para sa kalayaan, katarungan, dangal at sangkatauhan at hindi sigalot lamang sa mga hangganan at lalong hindi kaugnay sa pagtatanggol sa sarili ng Israel. Higit dito, nalantad ang kahindik-hindik na mga krimen ng Zionistang Israel na sa matagal na panahon ay itinuring ng normal, kahit ng maraming estadong Arabo. Tuluyang gumuho ang ilusyon ng Israel bilang natatanging demokrasya sa Middle East at nalantad bilang makabagong Nazi na kinamumuhian sa buong mundo. Kinilala ang tindi at lawak ng mga krimen sa digma at sangkatauhan nito sa International Court of Justice at International Criminal Court. Ekspansionismo sa tulak ng US. Lampas sa Palestine, sinasakop din ng mga Zionista ang iba pang bahagi ng Middle East sa ilalim ng kampanyang Greater Israel. Pinakalayunin nitong saklawin ng mga mayayamang teritoryo at lagusan mula sa Ilog Nile ng Egypt hanggang sa Ilog Euphrates sa Iraq. Sa Lebanon, sinimulan nito ang paglalatag ng Yellow Line na umaabot ng 10 kilometro sa katimugang bahagi matapos ang walang tigil nitong bombahin ang lugar mula Marso. Sa Syria, iligal na sinakop ng Israel ang Golan Heights mula pa 1967. Sa kabila ng mga solusyon ng United Nations na naguutos na ibalik ang teritoryo, tuloy-tuloy ang pagtatayo nito ng iligal na mga komunidad at industriya sa mga bahaging mayaman sa tubig at mataba ang lupa.
Nasa likod ng mga agresyon na ito ang imperialismong US, gamit ang bilyon-bilyong pondong militar at armas para panatilihin ang kontrol sa Middle East. Nagsisilbi ang inokupang mga teritoryo ng Israel bilang malaking estratehikong base militar para gipitin ang mga bansang Arabo at kontrolin ng mga likas na yaman, partikular ang langis at mga lagusan ng komersyo. Negros 19, pinarangalan bilang pinakamabuting anak ng bayan. Nagsama-sama sa University of the Philippines Diliman Theater sa Quezon City noong Mayo 11 ang humigit kumulang 2,000 mga kapamilya, kasama, kaibigan at mga bisita para bigyang parangal ang mga martir ng Toboso o kilala bilang Negros 19. Ang mga martir ay binubuo ng 9 na hindi armadong mga individual at 10 pulang mandirigma ng bagong hukbong bayan na minasakir ng 79th Infantry Battalion noong Abril 19 sa Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Ang programa ng pagpaparangal ay pinangunahan ng UP Diliman University Student Council, Bagong Alyansang Makabayan at Karapatan. Ayon sa mga organisador, inulunsad ang pagtitipon para magkakasamang kilalanin ang tapang, talino at pagmamahal na inialay sa bayan ng buong Negros 19. Mahigit 2 oras ang itinagal ng parangal na napuno ng mga talumpati, testimonya, video at pagtatanghal ng revolusyonaryong awitin, tula at sayaw. Itinampok ng mga ito ang buhay ng paglilingkod sa masa ng Negros 19 at ang hindi nagagaping paglaban ng masang Negrosanon sa gitna ng nagpapatuloy na kahirapan, pagsasamantala at militarisasyon sa isla ng Negros. Dumalo at nagbigay ng mga mensahe sa parangal ang mga kaanak at kaibigan ni Alano, Ledesma, Santuyo, Errol Wendell, Frijoles at Sorem, na puno ng mga kwento ng buhay, biro at katuwaan, militansya at nag-aalab na apoy ng pakikibaka ang mga mensahe nila. Sa mensahe ng ina ni Alano na si Sheila, nagpahayag siya ng pag-asa na ipagpatuloy ng naiwang mga kasama ang pangarap ni Alano para sa bayan. Huwag nating hayaan na mabura siya sa mundong ito. Ako'y nananawagan na ituloy natin ang laban na nasimulan nila dahil alam nating lahat iyon ang gusto nila, pagbabago sa sistema, matulungan ang mga maralita ng Negros. Aniya. Nagpaabot naman ng isang mensaheng parangal si Marco Valbuena, punong opisyal sa impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ikinararangal ng partido at ng bagong hukbong bayan na ang mahaba o maiksing panahon ay nakaulayaw ng mga martir at bayani ng Toboso sa landas ng pambansang demokratikong revolusyon. Panata naming bigyan ng katarungan ang kanilang kamatayan. Aniya, mula sa lupang diniligan ng kanilang dugo, libo-libo pang mga anak ng bayan ng uusbong, magbabangon, maghihimagsik at babagtas sa mahaba at likulikong daan ng digmang bayan patungo sa mapulang araw ng tagumpay. Pahayag ni Valbuena, nagtapos ang pagtitipon sa pag-awit sa internasyonal. Pagpupugay sa mga bayani ng Negros at ICR. Nakatanghal ang mga armas at nakataas ang kamao ng mga revolusyonaryong pwersa sa buong bansa para sa mga martir ng Bagong Hukbong Bayan o BHB na namatay nitong Mayo. Sa Negros Occidental, napaslang sa labanan sa 15th Infantry Battalion ang 5 pulang mandirigma ng BHB Southwest Negros, Armando Sumayang Jr. Command sa Barangay Abaca, Kawayan noong Mayo 16. Namartir sina Vince Francis Dingding o Kapoy o Moymoy, kalihim ng komite ng partido sa larangan. Si Rolando Dantes Jr. o Ka-Anyo, commander ng BHB Southwest Negros. Sina Jobert Casipong o Ka-Roby, Gilbert Pinson o Ka-Kalintong o Ka-Downey, at Alex Langita o Ka-Kaya. Sa rehiyong Ilocos Cordillera, namatay sa kanser ang pulang mandirigma na si Inocencio Sibud o Ka-Maki noong Mayo 14. Unang na-recruit si Sibud bilang miyembro ng unit ng Milisyang Bayan sa Barangay Bayaw sa Pinukpok, Kalinga noong dekada 1980. Nagpatuloy siya sa kanyang revolusyonaryong tungkulin at tumangan ng iba't ibang mga gawain sa loob ng 37 taong pagsisilbi sa BHB. Binigyan ng partido ng pinakamataas na pagkilala at pagdakila ang mga martir ng hukbong bayan na binansagan nitong pinakamabubuting anak ng bayan. Planong kampo militar sa baryo ng Northern Samar napigilan. Napaatras ng mga residente ng Barangay Imelda, Las Navas, Northern Samar ang plano ng mga tropa ng 20th Infantry Battalion na magtayo ng kampo militar malapit sa kanilang komunidad. Mahigpit itong tinutulan ng mga residente sa isang asembleya noong Marso.
Plano itayo ang kampo sa isang burol na wala pang 50 metro ang layo sa huling bahay sa isang sityo. Ayon sa mga residente, taliwas ito sa titinakda ng international na makataong batas na minimum na distansyang 500 metro mula sa komunidad ng mga sibilyan. Sa asembleya, kaisa-isang nakipagtagawan ng mikropono ang mga residente mula sa mga sundalo para magpahayag ng pagtutol sa kampo. Sa huli, 3 residente lamang ang pumayag sa pagtatayo. Sa kabila nito, nagkakampo pa rin ang mga armadong tropa sa bahay ng mga sibilyan sa baryo. Pinagpatuloy rin nito ang pagtatayo ng kampo sa labas ng barangay pero malapit pa rin sa daanan patungo sa bayan. Sa madaling salita, 54% paglago ng yaman ng 5 pinakamayayamang bilyonaryo sa Pilipinas mula 1.1 trillion pesos noong Hunyo 2022 tungong 1.7 trillion sa Marso 2026. 32 kaso ng extrajudicial na pamamaslang ang nakalagay sa mandamiento de arresto ng ICC kay Ronald Bato de la Rosa. Nasasakdal siya sa kasong mga krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay bilang indirect co-perpetrator sa huwad na giyera kontra droga. 16 boto o 2/3 na nakaupong 24 na senador ang kailangan para makatulong may sala si Sara Duterte. 9 lamang para siya naman ay mapawalang sala at manatili sa pwesto. 617 puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila ang kara-karakang pinahintulutan ng DENR-NCR na putulin at bunutin para bigyang daan ang konstruksyon ng 4 na kilometrong Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Araw na tuloy-tuloy na pangkalahatang welga ang inilunsad ng mga manggagawa at tutubo sa Bolivia para patalsikin ang maka-US na presidente ng bansa na si Rodrigo Paz Pereira. Kasabay na pinigilan ng pangkalahatang welga ang napabalitang armadong panghihimasok ng US para dokutin ng anti-imperialista at dating presidente na si Evo Morales. 17 lokasyon sa Pilipinas na ginamit ng 3rd Marine Littoral Regiment, unit militar ng US, bilang lonsara ng War Games sa nagdaang Balikatan 2026. Karamihan dito ay inilihim sa publiko at mga residente sa mga komunidad. 2. Type 88 surface-to-ship missile ang pinalipad ng Japan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas noong Mayo 6. Ito ang kauna-unahang pagkakataon nagsagawa ang Japan ng missile launch pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, labag sa sarili nitong antigyerang konstitusyon. Higit 100,000 na mga bata na US citizen kasama ang mga sanggol ang nahiwalay sa kanilang mga magulang na hinuli, ditinine o ipinadeport ng rehimeng Trump sa mga operasyong kontra-imigrante. Pinagpunan, Brookings Institution. Pagkikibakang manggagawa para sa CBA. Naglunsad ng iba't ibang antas ng sama-samang pagkilos ang mga manggagawa at unyon nitong Mayo para ipaglaban ng kanilang mga karapatan at kagalingan sa pamamagitan ng Collective Bargaining Agreement o CBA. Sa Day 1 Craft Philippines Incorporated sa Laguna, nagtagumpay ang mahigit 2 linggong welga ng mga manggagawa bilang pakikipaglaban para sa makatarungang CBA. Nakamtan nila ang kahingian para sa dagdag sahod at iba pang karapatan. Gumagawa sila ng matataas na klase ng pamain sa isda. Sa LBC Express Metro Manila, nagsumite ang mga manggagawa ng Notice of Strike sa gitna ng 7 buwang deadlock sa negosasyon para sa CBA. Bariyang 32 piso na dagdag sahod sa 3 taon ng alok ng kapitalista, malayo sa panawagang 72 pisong dagdag. Binatikos rin nila ang kontraktualisasyon sa mga manggagawa na ginagamit na taktika para buwagin ng unyon at magkaitan sila ng karapatan. Sa PLDT, nagmarcha ang mga supervisor ng kumpanya sa pangunguna ng Unyong GOTS PLDT noong Mayo 15 sa headquarters ng kumpanya sa Makati City. Nagkaroon din ng mga pagkilos sa Quezon City, Cebu City at Davao City. Tugon nila ito sa kawalang usad ng negosasyon para sa CBA para sa taong 2026 hanggang 2028. Kinundina nila ang taktika ng sadyang pag-antala at pambabarat ng management sa negosasyon. Sa kumpanya ng barko na Philippines Pan-Asia Carrier Corporation sa Maynila, nagpiket ang mga manggagawa para ipakita ang suporta sa unyon na halos 7 buwan nang nakikipagnegosasyon para sa CBA. Isinusulong nila ang dagdag sahod at iba pang mga karapatan. Sigaw ng Bayan, Sara Duterte, panagutin. Sa nagdaang mga linggo, sa pamumuno ng bagong alyansang Makabayan o Bayan, tuloy-tuloy ang protesta ng mga progresibong grupo
para ipanawagan ang masusing paglilitis at pagpapanagot kay Vice Presidente Sara Duterte. Umusad na ang reklamong impeachment laban kay Duterte mula nang bumoto ang mayorya ng Kongreso para i-impeach siya hanggang sa pagtitipon ng mga senador para buuhin ang isang impeachment court. Noong Mayo 11, sa botong 257 na pabor at 25 na tutol, ay na-impeach o isinakdal ng mababang kapulungan si Duterte sa pangalawang pagkakataon sa mga kasong betrayal of public trust, korupsyon, panunuhol at malalang pagbabanta. Pumasa ang impeachment sa kabila ng pambabanta ng pangkating Duterte sa pamamagitan ng partidong PDP laban sa mga mambabatas. Noong Mayo 18, binuo ng mga senador ang impeachment court na lilitis kay Duterte. Pinangunahan ito ng bagong halal na Senate President na si Alan Peter Cayetano, kilalang maka-Duterte. Formal na rin inirehistro sa impeachment court ang pangalan ng 11 kataong taga-usig ng mababang kapulungan. Mula Mayo 11, sunod-sunod ang mga pagkilos ng mga pambansang demokratikong organisasyon para itulak ang paglilitis kay Duterte. Liban sa Metro Manila, nagkaroon ng mga protesta sa mga syudad ng Baguio, Cebu, Iloilo at Davao. Arestuin si Bato, malawakang panawagan ng mamamayan. Malawakang kinundina ng iba't ibang organisasyon ang pagkonsinti at pagtatanggol ng Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang paghahain sa kanya ng mandyamento de aresto na isinapubliko ng International Criminal Court bandang hapon noong Mayo 11. Nasasakdal si de la Rosa bilang indirect co-perpetrator sa mga krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay na may kaugnayan sa war on drugs. Saklaw nito ang insidente ng pagpatay sa pagitan ng Hulyo 3, 2016 hanggang Abril 2018 nung siya ay hepe ng Philippine National Police. Lumitaw si Bato sa araw na iyon para sa maniobrang iluklok si Cayetano bilang bagong presidente ng Senado. 6 na buwan siyang nagtago sa takot na ipaaresto at dalhin sa the Netherlands. Iniligay siya ng Senado sa ilalim ng protective custody upang masigurong hindi siya maaaresto. Noong Mayo 13, lumikha ng drama ang kaalyado niyang mga senador para makatakas siya at bumalik sa pagtatago. Noong Mayo 20, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na tumangging ipatigil ang paghahain ng mandyamento de aresto ng ICC sa kanya. Sa kasalukuyan, itinuturing siyang pugante. Magsasakang Tibuli, pinaslang ng 105th Infantry Battalion. Mahigit 1 buwan nang walang nakakamtang hustisya ang pamilya at kaanak ng magsasakang Tibuli na si Jonathan Cubot mula ng paslangin ng mga sundalo ng 105th Infantry Battalion. Pinatay siya ng militar noong Marso 25 sa sitio Lam Afus, Barangay Lambangan, Tibuli, South Cotabato. Ayon sa ulat, katatapos lamang maglinis ng palayan ni Cubot nang makita siya ng mga sundalo. Dinampot siya ng mga ito, ipinailalim sa torture at pinilit na umamin na siya ay mandirigma ng bagong hukbong bayan. Pinaslang siya nang walang makuhang impormasyon mula sa kanya. Samantala, nakalaya noong Mayo 9 ang 2 dumagat na bilanggong politikal na sina Rocky Torres at Abelardo Dandoy Avellaneda matapos ang halos 8 taong detensyon. Ibinasura ng korte ang gawa-gawang mga kasong pagpatay at illegal possession of firearms and explosives laban sa kanila. Dinakip sila ng militar noong Mayo 14, 2018 sa General Nakar, Quezon matapos ang isang engkwentro sa bagong hukbong bayan. Habang nakapiit, dumanas ang dalawa ng matinding torture, pisikal na pananakit at paglubha ng kalusugan. 2 oras de combat namatay sa kamay ng militar. 2 oras de combat mula sa Negros Oriental at Masbate ang iniulat na namatay habang nasa kustodiya ng berdugong militar na malubhang paglabag sa internasyonal na makataong batas. Noong Abril 23, dinakip, dinorture at sadyang pinaslang ng 62nd Infantry Battalion si Dino Pane o si Ka Yulo, mandirigma ng bagong hukbong bayan, Central Negros, sa sitio na Buluan, Barangay Bukalan, Canlaon City, Negros Oriental. Si Pane ay nagpapagaling sa sakit na pneumonia at tumiinda ng sobrang taas na lagnat at panghihina. Hindi siya armado sa panahong iyon. Sa Masbate, namatay sa kustodiya ng 2nd Infantry Battalion ang Ors de Combat na si Raul Luding Tolingin noong Mayo 14 dahil sa komplikasyon at iba pang mga karamdaman. Sugatang nadakip ng militar si Tolingin noong Mayo 10 sa Barangay Miabas, Palanas.
Kasunod ng isang palabas na engkwentro, matagal nang umiinda sa sakit na diabetes, high blood at rayuma si Tolingin at nagpapagamot habang tumutuloy sa isang bahay sa naturang barangay. 3 araw siyang itinago ng militar mula sa kanyang pamilya hanggang namatay. Naitala rin sa 2 probinsya ang mga kaso ng pananakit, panggigipit at pananakot ng militar sa mga magsasaka noong Abril. Ang lahat ng ito ay nakabalangkas sa pagtugis ng militar sa hukbong bayan. Tuloy-tuloy na pagpapalawak ng presensyang militar ng US sa Pilipinas. Walang patid ang isinasagawa ng US na mga operasyong militar sa Pilipinas sa tabing ng malalaking war games. Sa pagtatapos ng Balikatan 2026 noong Mayo 8, agad na sinimulan nito ang Salaknib 2 na may kalahok na 7,000 tropa, kasama ang mga mula sa Japan, Australia at New Zealand. Layunin ng war games na ito ang hasain ang mga tropa sa pakikidigma sa kondisyong pulo-pulo at kontra-gerilya. Nagtapos ang Salaknib 2 noong Mayo 20, pero mananatili ang mga tropa at kagamitang ginamit dito para sa iba pang war games hanggang Hulyo. Pangunahing inensayo sa Salaknib 2 ang Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable. Tampok dito ang malawakang operasyong combat, small unit tactics, pinagsanib na mga live fire exercise, pagsalakay sa gabi mula sa himpapawid, pagpapaputok ng mga missile, at labanan sa kagubatan, lahat sa mga realistikong senaryo. Tulad sa Balikatan, marami sa mga lokasyon kung saan isasagawa ang mga ito ay itinatago at inililihim. Pagpapalawak ng dual use sa mga pasilidad. Kasabay ng mga war games ang pagpapalawak ng US ng network ng mga sibilyang pasilidad na magagamit nito sa mga layuning militar. Pinakahuli ang pagkopo nito sa proyektong rehabilitasyon ng Sangley Point International Airport, isang sibilyang paliparan sa Cavite. Noong Mayo 12, inianunsyo ng US Trade and Development Agency na pupondohan nito ang isang pag-aaral para itransforma ang paliparan sa dual use o dalawahang gamit ng sibilyan at pangmilitar na pasilidad. Kasosyo ng US dito ang Cavitex Holding Incorporated ng pamilyang Virata. Samantala, nagtungo noong Mayo 1 ang mga opisyal ng Rehimeng Marcos sa Jerusalem para aregluhin ang pamunuhan ng mga kumpanyang Israeli sa Golden Node ng US sa Nuclear City, Pampanga. Ang Golden Node na ito ang itatayong economic security zone ng US na magsisilbing pagawaan ng armas sa balangkas ng Pax Silica. Ang pagpasok at pamayani ng puhunan at teknolohiya ng Israel dito ay direktang nagsasangkot sa Rehimeng Marcos sa kasuklam-suklam na gerang henosidyo at mga gerang agresyon ng US at Israel sa Palestine at Middle East. Mga Pilipino nakiisa sa Palestine. Nagtipo ng iba't ibang grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City noong Mayo 15 bilang pakikiisa sa paggunita ng mamamayang Palestino sa ika-78 anibersaryo ng Al-Nakba. Pinananawagan nila ang paglaya ng Palestine mula sa marahas na okupasyong Zionistang Israel. Pinangunahan ng pagkilos ng Philippines-Palestine Friendship Association. Bitbit na mga nagprotesta ang mga bandila ng Palestine at mga placard na nagpapahayag ng suporta sa mga Palestino. Palayasin ng mga sundalong Israeli. Nanawagan ng hustisya at pananagutan ng mga residente ng General Luna sa Siargao Island sa Surigao del Norte matapos ang serye ng mga krimen at karahasan laban sa kanila ng mga sundalong Israeli na naglipanan sa isla. Nagtipon sila sa isang pagpupulong kasama ang mga lokal na opisyal, pulis, mga may-ari ng negosyo at iba pang sektor noong Mayo 12 para talakayin ang sunod-sunod na mga insidente ng karahasan, panggugulo at pambabastos ng mga sundalong Israeli sa isla. Pinakahuli at pinakamalala, ang pang-aatake ng isang grupo ng mga Israeli sa Cartoon Cafe sa General Luna noong Mayo 11. Ayon sa mga ulat, pinag-initan ng mga sundalo ang establishmento matapos makita ang isang bandila ng Palestine na nakasabit sa labas nito. Inuulat na sinira ng mga sundalo ang mga CCTV camera at pisikal na binugbog ang mag-asawang may-ari ng negosyo sa harap ng kanilang maliit na anak. Ang mga sundalong ito ay naiulat na bagong labas pa lamang sa serbisyo sa gerang henosidyo na isinasagawa ng Zionistang Estado laban sa Palestine. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.